front back. Sound check. Mic test. Okay naman. Dito ang mga... Mga binata. Okay, pwede na tayo mag-start. Okay, let's pray. Amang banal at Diyos sa mga pangyarihan, salamat Panginoon na muli kami po ay makapag-tipon at mag-aralan Panginoon ang inyong kautusan sa pagpapalaki at paggabay Panginoon sa aming mga anak. Tulungan niyo po kami at nang makita ng Panginoon ang kalagahan ng aming puso at paano ito Panginoon magpasakot sa inyo sa pangalan ni Jesus. Okay? Review lang, no? Ng ating lesson last week. Lalo sa mga wala. Okay? Sa mga absent. So, last week, okay, so, at saka yung nagbabalik, balikbayan. Siyempre, mother na. Pero nag-alaga kayo ng mga bata doon, kaya lalo nyo kailangan doon sa Tina. Okay? Retired na. Oo. Sige. Ano daw ang pinagkaiba ulit ng authority at ng shepherding? Okay? Let's ask the parents muna. Okay? Priority muna mga parents ngayon. Anong pinagkaiba ng otoridad mo at saka yung pagpastor May mo, notes sa paggabay mo? Wala namang may maling sagot pero wala namang pero wala siyang points. Okay? So, Integrated. hindi siya graded. Sa dulo ng dila, hindi na Nasa bulan. Okay. So, authority is what? Ano yung keyword sa authority? Maliban sa authority. It's your starts with R-E. Ends with ship. Ah, Relationship. Okay, relationship. Okay, it is your relationship to your children. So, parent to child. Ibig sabihin na pagdating sa relationship mo sa anak mo, hindi ka, while you want to be friends, gusto mo naman maging kaibigan ka ng anak mo, pero ang unang-una sa lahat, ikaw ay tao na ibinigay ng Panginoon para mag-exercise ng iyong authority sa anak mo. Hindi gamit yung pagiging diktador o hindi gamit yung pagiging taskmaster o parang amo, kundi authority out of what? Love. Okay? Authority na may pag-ibig. Okay? Sa shepherding naman, anong pinagkaiba nito sa authority? Parents muna. And soon to be parents. Diba si Cyron, tatas ng kamay. Makilit. Ingat kayo, yung anak niyo, alam niyo expectations nito. tapos yung kamay yung anak, yung nanay daw nasa doon. Yan naman yung tatay. Sister Hannah. Shepherding. Ano ulit yung sa video na pinanood natin last week? Anong ginagawa ng shepherd? Nag-guide, nagpapastol. Okay? O nagpapastol. In fact, yung word na pastor is from the word shepherd. Okay? Diyan na nanggaling yung word na to shepherd God's people. So, sa shepherding, kung dito relationship, dito naman, ang key dito is the activity of the parent with the child. Na ibig sabihin na dapat, kung dito, di ba, sa authority, ikaw yung nag-decide, ikaw ang nagmamando, ikaw ang nagsasabi. Dito sa shepherding, kung ano yung pinapagawa mo sa anak mo, at kung ano yung ginagawa ng bata, dapat involved ka doon. Okay? Kausapin mo, i-explain mo bakit mali, at sabihin mo kung ano yung tama. In fact, sa word na rebuke, di ba, yung rebuke, okay. Tapos sa correction,
Ito, common words ito sa Bible kasi, rebuke. Okay? Open rebuke is better than secret love. So pag sinabing i-rebuke, ibig sabihin yan, sawayin mo at ipakita mo yung pagkakamali. Okay? It is, ang tawag dyan ay strong disapproval of the error. Kaya pag yung anak mo ay may gagawin at alam mo papahamak, sasawihin mo talaga at hindi yung nagmamakaawa ka. Okay? Ang pakikipag-usap o pakikiusap, ginagawa yan sa taong meron ng pag-unawa at sa taong nakakagawa na ng desisyon. Okay? Ang tawag natin dyan ay if rebuke, correction, to plead. Okay? To plead. Ibig sabihin yan, ay kausapin mo yung anak mo. Normally, ginagawa mo to pag nasa medyo sa higher level ng elementary, high school, college, o may sarili ng buhay. Pwede mo siyang pakiusapan pag may ginagawa siyang mali. Kaya yung anak mo pag college na o may sariling buhay at may ginagawang pagkakamali, hindi mo pwedeng paluin. Kasi hindi na akma, kaya hindi na siya appropriate. What is appropriate there is to plead, to admonish, yung kausapin mo. Pag bata pa lang, okay, in fact, applicable dito pag malaki na, rebuke is strong disapproval. Ay nak, wag! Ay nak, mali yan. Rebuke yan. Ngayon, hindi enough na ipakita mo lang yung mali. Dapat, show the right way. Nak, mali yan, ito yung tamang pamamaraan. Okay? Kadalasan, I would say 80% of the time, ang ginagawa lang ng magulang is ipakita yung mali. Pero hindi niya sinasabi kung paano dapat yung tamang paggawa. Okay? So dapat dalawa yan kasama. Itong dalawang ito, mainly involved yan sa shepherding. Okay? Questions dito sa review? Busy kayo dyan, ano? Inukot ko siya. Okay. Sige, kung wala naman, let's go to chapter 1. Kasi itong 2 Sundays na pinag-usapan natin, ito po ay introduction pa lang. So we will now go deeper dito sa tinatawag nating heart of the behavior. Saan ba nanggagaling yung ginagawa ng bata? Anong pinanggagalingan niyan? Okay? So dito, sa ayaw gumalaw, sinipkit mo. Saan ba nakasaksak? Baka hindi yan. Sige, next na. One at a time. Sige. Ay, wait. Ayun. Okay. Thank God. Alright. So, ito po mga questions na that will introduce us to the topic. No? Number 1. Okay? What is the heart as defined in the Bible? Kasi kadalasan, napapansin nyo, sinasabi ng Biblia, love the Lord with all your heart, with all your mind, with all your strength, with all your soul. Okay? So, ano ba yung definition ng Biblia sa heart? Is it the heart, no, na ganito? Ano yung, ng Korean? Ano yan? Yan, ganyan, yan. Mas bagrod, oh. Sanay bagrod. Ganda ng forma. Is it the heart? Kasi mas, daw to sa shape ng heart, itong inagawa ng Koreans. Or what is the heart as defined in the Bible? Okay? Now, why do we have to deal with the heart? Of all the components or the composition of the child, bakit puso ang kailangan talagang i-target natin bilang mga magulang? Okay? Ito sa aking presentation. Okay. Third question is, can a child or person change the behavior without changing the heart? Posible kaya na mag-iba yung ugali ng bata pero walang pagbabago sa puso niya? Posible kaya yun? What do you think? Yes. Paano nagagawa na mabago yung pag-uugali ng bata pero walang pagbabago sa puso niya?
by by force, di ba? Puwersahan. Tatakutin mo. Okay? Pagbabantaan mo. O Yung scared of the punishment. yung punishment, di ba? Ibig sabihin, pwede mo siyang gamitin din sa leon, sa tigre, o sa kung anumang alaga mo, na kahit di mo babaguhin yung puso, pwede mong baguhin yung behavior. Kasi nga, merong external na tawag dito, na threat. Okay? Tatakutin mo, pagbabantaan mo, o babawasan mo yung baon, o tatanggalin yung laruan. Is it also counted that there will be a great one? There will be a really big reward with that? O yun, isa din yan. Kaya nagbabago yung pag-uugali at wala pagbabago sa puso kasi may reward. O pag hindi ka nagpasaway sa pupuntahan natin, pag uwi natin ha, pwede kang mag-games o pwede kang magbabad sa phone or bibilang ka namin ng ganito, ng ganyan. So yung bata, nagbe-behave siya externally or outwardly, pero sa puso niya ay wala naman talagang totoong pagbabago. Na pag nawala yung pagbabanta, yung pananakot, yung reward, babalik siya dun sa dati niyang pag-uugali. Okay, so yun yung danger dyan. Now, take a look at this picture. Ano yung mga observations natin maliban sa kulay? Okay? Anong observations natin sa picture na yan? Ha? Masaya. Happy. Masaya. Laughing? Okay, masaya. Full yung heart. Full yung puso. May kinalaman ba yung kulay? Parang nakmi ang araw ba? Ano na? Araw. Yung araw niya pa, ano yung movement ng araw? Bakit pababa? Okay. Palabas, pababa. Okay, very good. Now, sa tingin nyo, so yun yung observation nyo. Now, sa tingin nyo yung interpretation nyo dun sa araw, masaya yung bata, may puso, ha? Pag masaya siya, dalawa na nakakapagbigay siya ng Pag masaya yung bata, the more na nakakapag, bigay ng saya sa iba. masaya siya, so nakakapagbigay siya ng saya sa iba. Okay? That's possible. Ano pa? Chika physically pag masaya. Chika sa kanya, sa pananaw niya. So pag masaya ang bata, sa puso niya, halata sa itsura niya, sa panlabas niya. Okay? Is it okay to say that if you're too joyful, you might Get sick? play rough like that? Pag masyado daw masayahin, baka daw magiging makulit. Pwede rin. Lalo pag nakakain ng matamis. Ayun, sige. Good observations yun. Pero much more than that, ay, di ba nangyayari dito sa aking presentation? Sige nga, try mo nga. Yan, okay. Kano nga lang talaga. Okay. Sabi ng Proverbs 4:23, sabi ni King Solomon, keep thy heart with all diligence. Okay? For out of it are the issues of life. Sabi niya, ano ibig sabihin ng keep your heart and anong ibig sabihin ng out of it are the issues of life? Sige, next na, mami. Okay. Now, pag sinabi ng Biblia na keep your heart, ibig sabihin niyan, you have to guard. Bantayan mo daw yung puso mo. But I think ang kailangan dyan, ano bang ibig sabihin ng puso sa Biblia? Okay? Sister Tina, ano kayang ibig sabihin ng puso sa Biblia? The totality of the person. Okay, the totality Most of Of the person of the person. to do what. Okay? Ano pa? The totality of the person. The core. Ito talaga si Buddy Ray magbigay ng core. Lalim yun. Core. May relationship ba yan sa core, sa processor ng computer? No, honestly, meron kaya siyang yung processor ng computer, no? Di ba, walang processor? Kasi yung processor parang brain. It's a brain, di ba? Brain. Pag yan nagka-problema, no, either mabagal, outdated, o mabilis, o ano man, it really affects the entire operation of the computer. But the heart deals more of the feelings, Mhm. behavior, how do you feel, how do you respond.
Okay. So, ibig sabihin, yung heart is not just limited to, hindi lang siya limited sa totality o yung pinaka-core. Hindi lang din siya limited sa feelings. Kasi hindi mo mawawala yung feelings eh. It's also related to experience. What else? Ano po pwede mo isama dito sa heart? The thoughts. Okay? The thoughts. Fear that something might happen to you. Okay? Kasama din dyan yung fear. Fear of God, ha? The good kind of fear. Kasama din dyan yung care. Okay? Ibig sabihin, itong mga to, kasama yan sa sinasabi ng Biblia na heart. Okay? Na kapag sinabing guard your heart, kasi ang kabuuan ng heart na yan, pag pinagsama-sama mo yan, kulang pa yung listahan natin, yan yung bumubuo sa puso ng tao. Hindi siya yung parang kinakabahan ka lang pag natakot ka o kapag nag-aalala ka or katabi mo yung crush mo, you know, yung grabe yung pagtibok ng puso mo, ano lang yun, ibang klaseng chemical reaction yun. Okay? But when the Bible says heart, it's the center of man. Okay? It's the center of man. In fact, pag sinabi ng Biblia, the heart, hindi siya yung parang part of a whole. Okay? Hindi siya parang itong example, itong taong ito, hindi siya yung parang part lang ng katawan niya. It is actually the entirety of man pag sinabing heart. So when the Bible says, love God with all your heart, it means to say, love God with all that you are and all that you have. Okay? So sabi ng Biblia, bantayan mo yung puso mo. Kasi dyan nang gagaling lahat ng issues ng buhay. Okay? Ano ibig sabihin ng issues? Okay? Pag sinabing issues, it means it's the fountain. Okay? Dyan nang gagaling lahat. Which means, kung napapansin nyo dyan, you know, ginamit ko na lang yung picture ng heart, is kasi lahat ng problema ng tao, lahat ng desisyon ng tao, lahat ng, in fact, even the future of a man, of a person, nanggagaling yan sa pinakasentro ng kanyang buhay. Okay? At yan ang kailangan nating gabayan sa bata. Hindi lang yung behavior niya na may hawak ang pamalo, kaya well-behaved yung bata. Okay? Dapat yung pagbabago na ginagawa ng bata ay galing mismo sa puso niya. Hindi lang directed and limited and constrained, hindi siya napipigilan ng pamalo o ng reward na pwedeng ibigay sa kanya. It comes from the heart. Okay? Next, in 1 Samuel 16:7, dadaanan natin to sa series natin later on. Noong ipinadala ng Panginoon si Samuel para maghanap ng pampalit kay King Saul, kasi si King Saul na unang hari ng Israel ay nagloko na at tumalikod na sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, punta sa tahanan ni Jesse at i-anoint mo yung ipapalit ko dun kay Saul. Okay? Ngayon, maraming qualified na anak. Ilan ang anak ni Jesse na? 10? Yeah, I think around 10, no? Ang daming mga anak si Jesse na pwede namang maging hari. May matangkad, matikas, may pogi, merong mga tsura pa lang, medyo sabihin mong panghari talaga. Lahat sila nakapila. Sabi ng Panginoon kay Samuel, wala dyan. Okay, wala dyan. Ngayon sabi ni Samuel kay Jesse, meron ka ba bang isang anak? Sabi niya, oo, andun, nagbabantay ng tupa. Sabi ng Panginoon, sabi ni Samuel, ipatawag mo. Yun pala ang sabi ng Panginoon. Kaya wala dyan sa mga nakapila ng mga anak ni Jesse. Kasi sabi niya, for the Lord seeth not as a man seeth, for man looketh on the outward. Okay? Sa panlabas na anyo. But the Lord looketh on the heart. Okay? Kaya ang tinatawag ng Panginoon sa ministry, hindi yung mga successful na. Okay? Tuwang-tuwa tayo pag si Justin Bieber naging Christian. Tuwang-tuwa tayo kapag sino pa? Si Hulk Hogan, you know, yung ating hero ng kabataan natin. Sabi nila, believer din daw yun. Yung Dashboard Confessional, nag-post ng Christian quote. So, tuwang-tuwa tayo. Si Kanye, nag-claim ng Christian, tuwang-tuwa tayo.
And then we think na ito yung basihan ng pagiging Kristiyano. No. Okay? Ang Panginoon lagi nakatingin sa puso yan. Okay? Pwede mo pwede ka mag-pretend sa panlabas na makadiyos ka, pero ang puso ang tinitingnan ng Panginoon. Okay? Kinote ni Brother Ray kanina ng Hebrews 4:12, the word of God is quick. Ang word na sinasabi po doon is not the Bible, but the living word who is Jesus Christ. Kaya kaya niyang tingnan yung mga nasa puso natin. Okay? At kaya ding baguhin ng Panginoon yung puso ng anak natin. Okay? Katulad niyan, pag isa pa lang kasi yung anak niyo eh. Kaya hindi kayo masyado makaka-relate dito. Pag dalawa anak nyo at biglang nag-away at may pinag-aagawang laruan, o kahit sabihin natin mga bata dito, pag mayroong gustong kunin, no, at naunahan ng isa, ang laging tanong natin is, sino ba ang nauna? Hindi na sinong naunang nangaway, sinong naunang nakakuha ng laruan na yan. Okay? Pag yan kasi ang sinasabi natin, ang pinapalabas natin, kahit pa sa isa yan, basta nauna yung isa, sa kanya mapupunta, ang pinapairal natin ay justice. Okay? But deep inside, pag sinabi natin, let's say ito yung laruan na pinag-aagawan ng tatlo, sabihin natin, sino ba kasing nauna dito? O sino yung panganay dito? O sino mas bata? Bigyan natin doon. Dahil nga ikaw ang may authority at binigay mo doon, napatahimik mo yung tatlo, pero deep inside, hindi mo na-resolve yung problema. May problema sa puso. Pag pinag-aagawan ng tatlo yan, sa tingin nyo, anong problema sa puso? Anong problema ang nandun sa puso? Pagkasakim, di ba? Pagkainggit. Kasi nung walang pumapansin sa laruan, wala namang nag-aaway. Pero nung kinuha ng isa, abay, ang dalawa gustong-gusto din makuha yung laruan. Okay? Ibig sabihin, yung ganyang klaseng mga behavior, it does not expose only the external, but it exposes the condition of the heart. Okay? Tingnan nyo lang ha. Napansin ko lang minsan may naglalagay kami mga gamit dyan sa labas na pwede nang kunin ng mga nagbabasura na nangangalakal. Pag andyan, pag wala pong pumapansin, nung andyan lang, nung hindi pa inaano minsan ng mga nangangalakal dito, wala namang gulo. Pero minsan pag nagkatagpo at may nangahalungkay dyan at may dumaan na isa, alam mo, nagkaka-interest din. Okay, bakit? Bakit nung walang nakatayo dyan at nag-check ng gamit, bakit walang problema? Bakit nung nakita niya may kumukuha, bakit interesado na rin siya? Na-attract. Hindi dahil dun sa gamit, kundi yung puso nagdidikta na, uy, baka mayroong mahalaga dun. Kasi andun siya bakit niya chinecheck? So it really reveals the condition of the heart. At yan ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Do not just address the behavior. You have to shepherd and talk to your children at interviewin natin na bakit ganun ang nangyari na? Ano bang meron? Okay? Sa una sabihin ng bata, ako po kasi nauna akin din. Okay? Ako yung kuya Okay? Mga ganyan ba? Pero yun pala, deep inside, nire-reveal ng behavior, yung anak ko pala may struggle din sa selfishness, may struggle din. Ang selfishness kasi is yung sa akin lang. Yung greed, yung sa akin lang, yung sa'yo, akin din. Okay? Kumbaga sa yung pagiging selfish, yung kay Pedro lang. Yung gahaman o yung greedy, yung kay Pedro, yung kay Juan, kay Pedro pa din. Okay? And that will be revealed pag nagkaroon ng interaction yung mga anak natin. Minsan kasi yung panganay, feeling entitled. Right. Kaya parang kung may kapatid na siya, at may kaagaw na siya, hindi niya ma-accept. Right. Na yung everything else will share or magano siya sa sacrifice out of it. Like, baby pa yan pagbigyan mo naman. So, nagkakaroon siya din ng emotion na, bakit ganun? Pinalaki kong ganito. Wala ba sa atin, may dumating nag-iba. So, nagkakaroon talaga ng dyan. Yung interaction ng parents to address the age gap between them. Right. Kailan sana kung magkasunod, madali mo siyang
ihahabol yung gap. Pero kung malaki yung gap, mahirap ikaw mag-adjust kasi different levels, different approach. Right. Lalo kung nasanay siya na ilang years siya lang yung Yeah, ilang years. sentro ng attention. Mm. Okay? Ang lesson po dyan, hindi na sundan nyo agad ha. Or ano. Baka sabihin nyo, yun yung lesson natin today. Sundan nyo agad yung anak nyo. Para malaman nyo. Hindi po. At hindi natin sinasabi na huwag kayong magdagdag. Ang sinasabi lang natin na the moment na meron ng iba, marireveal yung nasa puso ng bata. Maganda yung sinabi sa Tina, okay? Diyan mo maipapakita na okay? After mo na sawayin yung pagiging selfish, dito mo matututunan ngayon yung sacrifice. Na yes, sa'yo yan, pero pwede mo din palang, pwede ka rin magpa-ubaya. May iba pang term eh, may magparaya. Yun, magparaya. Because dyan mo ma-exercise yung pag-ibig at yung pag-sacrifice para sa kapatid mo. Okay? Yun. Sige. Next. Okay. What else does the Bible say about the heart? Okay, next, mami. Tama ba? Naghalo. Naghalo pa din. Oo na. Ito talagang kanpa. Balik, ma. Sige, next. Balik niya. Hindi. One word. Mukhang naghalo. Escape mo, ma. Ayun. Okay. Ano pa daw sinasabi ng Biblia about the heart? Sabi niya, the heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? Okay, yung puso daw napakamadaya. Okay, napakamadaya. Ngayon, anong puso yan? Yun yung puso na hindi pa pinapalitan ng Panginoon. Okay, yung puso pang, sabi ko kanina, pusong bato na kailangan talagang baguhin ng Panginoon. Okay? Next. Okay. Mark 7:21 to 23. For from within, sabi ni Jesus Christ, galing sa loob. Sabi niya, from within, out of the heart of men, proceed evil thoughts, adulteries, fornications, murder, okay? Pagnanakaw, anong covetousness sa Tagalog? Adultery is pangulit niya eh. Greed, pagpatay. Sa isip pala nakapatay ka na, oo. Sabi ng Biblia, kapag nagkaroon ka ng galit sa kapatid mo at wala sa tama o walang rason sa batas ng Diyos ay nakapatay ka na sa harap ng Panginoon. Okay? At yung magnasa ka sa babae na hindi mo asawa at meron ka pagnanasa sa lalaki na hindi mo asawa, sa tingin ng Panginoon ay nakakumit ka na ng pangangalunya. Okay? Kasama din dyan yung karumihan, kasamaan, pagsisinungaling. Lasciviousness is living your life without self-control. Immorality, kasama din dyan. An evil eye, yung mata mo na gusto mo lang gumawa lagi ng kasalanan o kasamaan sa iba. Blasphemy, okay? Pananalita at buhay na laban sa Diyos. Pride, foolishness, all these evil things come from within and defile the man. Okay? Tingnan nyo kung gaano kahalaga ha. Lahat ng yan ay pwedeng ma-develop sa puso ng anak natin pag hindi natin binantayan. Okay? Pag hindi na-address yan, lalabas at lalabas yan. Pastor, hindi ba natuturuan lang sa labas yan kaya lumalabas? Hindi po. Okay? Kusang lalabas yan. Dahil meron tayong tinatawag na sinful heart and sinful nature. Na kahit hindi mo ituro yan, parang damong ligaw yan eh. Kahit hindi mo diligan, tutubo at tutubo yan. Na ang makaka-prevent lang dyan at makakapigil lang dyan ay yung salita ng Panginoon talaga. Kaya mahalaga araw-araw, hanggat kaya, turuan natin yung mga anak natin ng salita ng Panginoon. At a very young age. Okay? Next. Okay. Luke 6:45. A good man out of the good treasure of his heart bringeth forth that which is good, and an evil man out of the evil treasure of his heart bringeth forth
that which is evil. For of the abundance of the heart, his mouth speaketh. Okay? Tingnan niyo mga malalaswang mga joke, malalaswang mga pananalita. Saan galing yan? Sa puso ng tao. Okay? Sabihin minsan, mag-green joke, tapos sabihin na, ay joke lang naman. Gusto mo lang itago yung kalaswaan sa joke. Okay? Pero ang totoo niyan, yun talaga yung doon ka talaga natutuwa sa mga ganong klaseng mga pananalita at sa ganong klaseng mga ginagawa. Ano sa ganyan? Sexual jokes, yeah, they just call it green. Bakit green? Parang house na ganyan. Bakit ba green? Hindi rin natin alam. Nga, hindi ko din alam eh, basta green joke daw eh. Pero, again, malalaman mo talaga, tingnan niyo yung, paano niyo malaman yung nasa puso ng tao, tingnan niyo yung pananalita niya. Pagpuno ng pagmumura, panlalait, panlilibak, kasinungalingan, ano pa ba? Basta lahat ng mga hindi ka nais-nais at hindi ka nakakalugod sa Panginoon, lalabas yan. At yan din ang nasa puso ng mga anak natin pag hindi siya naturuan ng tama. Okay? Kaya yung anak natin, let's say, may nagaya sa labas. Alam niyo yung mga anak natin, madali, parang ano yan, parang sponge yan, kung ano yung naririnig niya sa classmates niya sa labas, gagayahin niya lang yan. At hindi niya alam, masama pala yun. At ang responsibility natin, hindi lang sabihin na, nak, mali yun ha, i-explain mo bakit mali. Okay? At i-explain mo kung ano yung tamang pananalita. Okay? Malaking trabaho yan. Meron pa ako nabasa, ayaw na daw niya mag-anak kasi daw para ka lang kumuha ng bato at pinupok mo sa ulo mo. Eh, hindi naman tama yun. Ang mga anak ko ay galing sa Panginoon. Biyaya ng Panginoon yan. Kaya dagdagan nyo na. Okay? Madaliin nyo na. What I mean is, huwag nyo pong tingnan yung mga bata na sumpa o pabigat. Nagiging mabigat lang yan pag hindi natin ginabayan. Okay? Sabi ni King David, sabi niya, David Walking Solomon. Sabi, yung mga bata para yung mga pana na sa kamay ng malakas na tao. Siya ang nagdidirect yan kung saan niya dadalhin. Okay? So, ibig sabihin, kung ano yung naging outcome ng bata, ano yung naging behavior ng bata, walang ibang sisihin kundi yung magulang. Kasi bakit? Kahit na-influensyahan sa labas niyan, at kahit maturuan sa labas yan, pag-uwi niyan, at pag-uwi sa bahay ay na-involve ka sa buhay niya, at alam mo kung ano yung mga pinaggagawa niya, magagabayan mo at may correct mo pa. Okay? Kaya mahalaga talaga bantayan yung puso ng bata. Okay? Sige, next. Okay. Is it possible, balik tayo doon, is it possible na magbago yung ugali pero walang pagbabago sa puso? Pwede. Tingnan niyo po sabi ni Jesus Christ. Next. Okay, next. Okay. Matthew 23:27 to 28. Basahin po natin lahat. Ready? Begin. Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! For ye are like unto whited sepulchres, which indeed appear beautiful outward, but are within full of dead men's bones, and of all uncleanness. Even so ye also outwardly appear righteous unto men, but within ye are full of hypocrisy and iniquity. Ang tao daw na matuwid lang at banal sa panlabas, pero walang pagbabago sa puso niya, ay parang nicho na napakaganda sa labas, gawa ng granite, marble, and all that. Okay? Ang ganda, puno pa ng bulaklak, pero sa loob niyan ay punong-puno ng kabulukan. Okay? And that is the problem if ang target lang natin sa anak natin ay yung behavior niya sa labas. Nak, huwag ka makulit. Nak, umupo ka, nak. O nak, huwag mong gawin yan. You have to address why the child is doing that, why the child is behaving that way. What's in the heart? Okay, what's in the heart? Diba? At walang ibang makakaalam niyan kundi kayong mga magulang o tayong mga magulang na araw-araw ay kasama natin yung mga anak natin. Okay? Kami, katulad niyan, sa behavior ng mga anak niyo, we can only give our counsel. Kayo din pwedeng magbigay ng observation sa mga anak namin. But when it comes to first-hand and effective knowledge sa mga anak natin, tayo ang nakakaalam niyan bilang mga magulang.
Nakakalungkot, minsan mas naalam pa ng ng nani, yung nagbabantay, o yung kasambahay, o ng yaya, o ng lola, di ba? O lolo, yung ugali ng bata kaysa sa atin. Kasi nga, mas sila ang nag-spend time sa mga anak natin. Ngayon, kung anong virtues ang meron sila, kung anong pag-uugali meron sila, yun din yung mamanahin ng bata. Okay? At minsan magtataka ka, sabi mo naman, wala naman akong ginagawa, ba't ganyan yung anak ko? Parang saan ako nagkamali? Saan ako nagkamali? Saan ako nagkulang? Can I say something na about my classmate and stuff? Okay. It's unrelated. Mm. Kasi normally, when they practice here, normally some of them, they would like talk about a lot of things, yung mga what's happening with them. Mm. Pero when I feel it, it's not like they're more closer to us, like their parents don't really listen or anything. That's why I feel a little bad for them. So, napapansin namin yan sa mga classmates itong dalawa. Kasi, mas gugustuhin namin dito sa mag-practice sa bahay, kahit magulo pa. Tapos kung inakausap mo, alam mo, akala mo makulit lang na walang control sa sarili. Pero pag kinausap mo, kailangan naman pala talaga nila is somebody na makikinig sa kanila. Okay? At doon sila naglalabas ng mga gusto nilang sabihin kapag merong nakinig sa kanila. Most likely, walang atensyon na nakukuha yun. O hindi na siya shepherd ng mga magulang. Kasi nga, busy sa paghahanda sa kinabukasan ng anak at napabayaan na yung anak mo. Tsaka pag Okay. kinakausap yung anak, dapat itingnan mo siya sa mata. Right. Okay. Malaking bagay yung eye to eye. Mm. Totoo yan. Huwag kang, kunyari may inaano siya, sinasabi sa'yo, tapos ikaw busy. Oh, dapat stop ka, tapos Kausapin. Right. If I may suggest, thank you, Sister Tina. If I may suggest, pagkausap natin yung bata, kailan ba ako, pastor, uupo at eye to eye kami, at kailan akong nakatayo at eye to eye kami? Ako, ang rule of thumb lang is, kapag gusto mo i-exert yung authority mo, dahil may sinasaway ka sa kanya, mas maganda na nakatayo ka. Nakita niya na may ano kayo, kumbaga may hierarchy sa authority. Okay? Ngayon, pag gusto mo siyang kausapin dahil naintindihan niya na at gusto mo siyang i-instruct, pwede kayo umupo. Level kayo, kausapin mo yung anak mo eye to eye. Okay? May iba't ibang paraan naman. Again, mas alam nyo kung ano yung mas effective sa mga anak. Nagbibigay lang po ng principle ang Biblia may ibang bata. sa kung paano siya gagawin. Paraan paano makakausap. Okay? Hindi kasi yan parang mga bata lang na laruan na i-orderin mo sa Lazada na pare-pareho lahat eh. Hindi kasi clone yan eh. Okay? Magkakaiba ng ibang kaluluwang sinilagay ng Panginoon dyan, ibang puso ang nilagay ng Panginoon dyan. Every child is distinct and unique. Okay? And ang responsibility natin is kilalanin yung anak natin at para alam natin kung ano yung effective na paraan para sa mga anak natin. May mga bata na yung nakikita mo na ugali nila sa school o sa labas. Parang yung iba yung pinapakita nila is parang masama o mga makulit sila. Sa school. Sa school o sa parang yung nakikita kasi nila sa mga mga bata na parang sinusunod. Pero pagka nakausap mo yung bata talaga, meron siyang puso na mabuti naman siya. Pero bakit Alam mong mabuting bata. Mabuti siya. Pero bakit niya ginagawa kaya ito? Yun ang epekto ng environment niya kasi. Right. That's why si Solomon mismo nag-warn, sabi niya dun sa Proverbs, sabi niya, anak, sabi niya, when sinners entice you, sabi niya, anak, pag merong mga ibang bata o ibang mga tao na gumagawa ng kasalanan at niyaya ka o kinumbinsi kang gumawa ng kasamaan, huwag mong gawin. Ibig sabihin, ang mga batang yan may puso. Pero dahil sa tahanan niya, hindi na i-instruct na, nak, hindi mo kailangang gawin ang ginagawa ng iba na kung alam mong mga mali. Unang-una, hindi alam ng bata na mali yun kasi sa bahay pala, hindi niya alam na mali pala yun. Okay? So pagdating sa school, akala niya, normal lang sa mga bata na nagkikwelyo, nang babato, kasi ang nakikita niya sa iba, nambubuli. Tapos pag kinausap mo pala, yung bata hindi na pala talaga na-instruct kung anong dapat gawin at ano yung tama at saka ano yung mali. Okay? So ganyan, napapansin nyo, pwedeng mangyari sa anak natin yan, sa bahay natin, mabait yung bata. Pero pagdating sa school, nag-iiba pala ng ugali. Kasi nga, nai-influensyahan.
At sa awa ng Diyos, mapipigilan yan kapag sa bahay pa lang ay matibay yung foundation ng bata. Alam niya kung ano yung tama at mali. At alam niya na hindi man napapansin ng teacher yan, pero may Diyos na nakatingin sa kanya. Kaya sabi ng Biblia talaga, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Laging andun yung babalikan natin, ang anak ko ba may takot sa Diyos? Kasi ang Diyos lang ang pwedeng nasa iba't ibang lugar na wala tayo. Dapat takot sa Diyos. Yes, ma'am. Yung sa amin din, kasi na, syempre, pag nasa school na, hindi naman natin makita kung ano talaga nangyayari sa school. Kaya sinasabihan namin yung boys na you need to choose your friends. Oo. Kasi Yan. tama Yan. yung sinabi ni Brother Rod na nasa environment. Meron din kaming mga nakita na mga bata din na friends nila na pag sila ang kasama or pag yung kasama nila is yung mga seryosong serious din. Pero pag sumama na sila doon sa grupo na magugulo, baka sila na rin yung sobrang gulo. Kaya sinasabi namin, dapat kilala mo, dapat piliin mo yung mga kasama. Kasi kung ano yung friends mo, ganun ka. Oo. Yun yung... Kaya blessing din na malapit kami sa school. Kaya pag may activity sila, alam mo, gugulo talaga. Nako, ang gugulo. Munti ko na nga magamit yan, Alam mo, ma-child abuse ako Pero ang gulo talaga. Pero alam nyo, nakita namin yung ministry doon. Kaya lang patapos na kasi yung school year. Ang ginawa namin noon, bago mag-start ng, let's say, yung practice sa drama, practice sa ganito, sabi ko kami, kahit pa isa-isang verse, sabi ko, turuan natin yung mga bata. Kasi ministry din yun Kaya lang patapos na kasi, Lord willing, pag nag-start ulit tong school year, pag may practice dito, magagawa namin ulit yung pagturo doon. Okay? Huwag na sana magreklamo yung nanay kasi may mga Mormons dyan, may Catholic dyan, hindi na ganyan. Kaya tinatry kong as much as possible, Proverbs muna, para at least more on the heart ang binabanggit talaga doon. Yun. Kaya maganda, mamimit nyo ang mga kaibigan ng mga anak na ninyo. Yes, Brother Ray? Ano lang, Kaya na. ano lang, Huwag mong i-underestimate si Brother Ray. Kanina baka magulat ka. Anyway, Brother Ray. kasi siguro yung ibang bata din, mali yung yung understanding nila ng gawin ng kumuha ng attention kasi mo sa school. Right. Pag yung iba nang bubuli, cheer ng mga Isa pa yan. Diba? Nag-cheer. Ganito pala makakuha ng attention. So, although hindi naman nila siguro alam na mali, pero ganun sila nakakuha ng At wag, hindi mo kasi may aasa din yan sa teacher na teacher ang magko-call out. Anak na natin, isa, dalawa, hirap na hirap kang i-shepherd. Teacher pa kaya nasa 40 yung estudyante. Diba? Kawawa naman teacher. Tapos pag nagloko ang bata sa school, ang laging sisisihin, teacher. Teacher, hindi nyo kasi ginagawa trabaho nyo kaya lang ang teacher kasi hindi mo pwede sabihin, ay, ako po ba dapat ang gumawa niyan o kayo? Kayo ang magulang. Okay? So hindi natin iaasa dapat sa teachers yung ganyan. It is our responsibility. Okay? It is our responsibility. Alam nyo kung tayo mismo dumaan sa ganyang stage ng buhay, alam natin yung mga influensya sa school, influensya sa kalsada, influensya sa labas. Ngayon may influensya pa ng cellphone, social media. Okay? Ang daming influences. Dapat strong ang foundation ng anak natin. The fear of the Lord. Okay? May takot sa Diyos yung mga bata, mga anak natin. Okay? Any more insights po? May dadagdag o questions? Itong dalawang to, bata pa to, opportunity pa to na magabayan. Okay? Nag-adapt si Brother Rod. Kailangan nila. Ano ba? Sige. Kailangan nila yung looking for the Christian partner. Oo, dapat naman talaga. In fact, ito ay preparation naman para sa inyo, kay Brother Ray, kay Sister Grace, Brother Jeff, sa mga boys na to, na ganito pala ang family pag na shepherd pala. Magiging blessing pala talaga ang family, hindi siya sumpa, hindi siya pabigat, hindi siya perwisyo. Okay? Lagi niyo isipin, ang pamilya ay biyaya ng Diyos. Okay? Hindi pamilya ng iba, kundi pamilya mo. Yun. Sige. Next one. Okay, ito, insights. Closing na tayo dito. Okay, number 1, the heart is the fountain or the wellspring of
behavior. Okay? Pag may maling behavior ang bata, ang tanong, ano nasa puso niya? Saan ang galing yan na? Okay? Bakit ka nagkakaganyan? Okay? Nung isilang ka sa mundong ito, di ba? Bakit nagtuwa ng magulang mo? Pero totoo yan. Again, the heart. Always scrutinize the heart. Examine the heart. Okay? Okay, next. Okay, next is parenting should focus on shepherding the heart. Since the heart is the fountain of all concerns of life, dapat, again, yung priority ng magulang is to address, shepherd, guide, and look after the heart of the child. Okay? And next is, okay, we must help our child discover and expose. Dapat tulungan natin silang alamin at ma-expose yung attitude ng puso na kung saan ano yung pinanggagalingan ng maling pag-uugali. Okay, yung wrong behavior nila. It's not just on the outside, it always comes from the heart. Hindi robot yan eh. Kaya buti pa nga robot, may program eh. Okay? Ang mga anak natin may puso yan, nag-iisip yan, nakakaramdam yan, may ginagaya yan, may guilt yan and all that. Ang trabaho natin is bantayan yung puso ng anak natin. And that can only be possible kapag kinakausap natin yung anak natin, binibigyan natin ng attention yung anak natin, ini-interview natin yung anak natin, ino-observe natin yung anak natin. Okay? Observe and shepherd your children. Okay? Questions? Kung meron pong mga gustong magtanong. Yes, Sis Tina? Dapat po kasi yung mga anak natin, turuan natin na huwag magtago ng feelings nila or na-observe nila. Dapat honest sila sa'yo all the way kasi minsan, pag na-observe nilang you don't like this kind of attitude, baka pag nagawa nila outside, hindi nila aaminin sa'yo. So, doon mag-umpisa yung magkakaroon ng kasalanan. Right. Bata. Napansin ko lang, initially nung mga unang years, pag merong kino-confide itong dalawa sa amin at nag-overreact kami, natatakot na silang mag-share ulit. So pinag-usapan namin, sabi ko parang hindi maganda yung nagiging reaction. Pag masyadong reactive at lalong loaded sa emotion, na, di ba, pag grabe yung emotion mo, next time, pag alam ng bata na, ganyan pala magiging reaction mo, next time, di na ako mag-share. Okay, pero pag pinag-aaralan nyo at you learn to be more receptive doon sa in-open up ng mga bata. Okay? Lalo ko naman. Okay na lang. We're working on it. Okay? Naalala niya kasi yun eh, kung ano yung moment na yun. And we've been trying to overcome that naman. Okay? And so there's always a challenge na to to control your reaction and your emotion kapag nag-open up yung bata. Otherwise, pag nagkamali tayo ng pag-handle, baka next time hindi na mag-open up yan. Kaya wag muna siguro natutunan namin, wag muna i-address hanggat mainit ulo. Okay? Magpalamig muna. Tapos pag naramdaman mo na medyo nag-subside na yung galit, saka na nang yung pag-usapan. Kung hindi naman siya ganun urgent talaga. Yes? It goes, rin kasi, both ways. Paminsan, pag yung bata naman yung nag-tantrums, yung bata naman yung galit na hindi mo maintindihan kung bakit or may ginawa siyang mali, minsan hindi natin mapipilit na bakit mo ginawa yan? Minsan hindi sila sumasagot agad, hindi nila masagot agad. So, kung tayo, we also need time to hinay-hinay muna. Ang mga bata, ganun din. Minsan, yun yung naging rin dun sa boys, na nare-remind naman na nila ako. Na sometimes, when I ask, hindi naman pwedeng sagot sila kaagad. Oo, Kasi rakurada. pinag-isipan din nila eh. They're not like us, adults tayo eh. Ino-obserbahan talaga. Naalala ko yung mga bata na pag yung mga magulang na yung anak na nagkamali tapos pinalo na hindi na makahinga tapos tatanungin tapos hindi makasagot dahil iyak ng iyak tapos magagalit lalo dahil hindi makasagot syempre di pa nakaka-recover ayun Tapos pag sumagot,
Pag sumagot, sumasagot ka pa. Napaka-weird talaga ng mundo, no? O yun nga, they need, ano rin, they need time. Minsan yung sa amin, Bago sa na isip family, mo. sa family, pinipilit ako na mag-open up, mag-ano. Hindi May kasi- tamang time. May May timing. timing. May tamang time. Pero hindi ibig sabihin na papabayaan yung hintayin nyo. Kailangan may communication pa rin. Huwag lang pilitin agad. Right. Ano yan yung parenting never ending learning yan. Oo. Day to day, time to time. Iba-iba yan. Kaya tingnan niyo yung mga lolo't lola, tuwang-tuwa sa mga apo kasi may second chance sila. May natutunan sila sa mga anak nila na, hindi pala dapat ganito pala dapat sa apo namin. Okay? Which is a blessing din naman. Okay? A blessing. Minsan sa lola nag-o-open up. Dapat din makinig din yung parents din sa... Dapat talaga. Kasi minsan sa mga dating parents, di ba yung... Hindi naman kayo sister. May mga magulang dati na gusto nila sila lagi tama. Sila ang pakikinggan palagi. So na ano na yung bata, hindi na nakakapagsalita. Kasi Nakakala mo na. disrespectful na pag nagsalita ka eh. Diba? Minsan pakikinggan din yung sa'yo ng anak. And I think that's the yun yung pinakasusi dun sa shepherding. Na, di ba sa umpisa last Sunday, sabi natin may open communication. Pag sinabing open communication, it's a two-way communication. Hindi nanay lang ang nagsasalita o hindi tatay lang ang nagsasalita. Dapat, kung gusto mo talagang mag-open up yung anak mo, be open. Okay? After mo magsalita, in fact, mas maganda nga kung sila muna pagsalitain mo, no? Pag nagsalitaan sila, then ikaw napakinggan mo na, hindi yung nagsasalita anak mo, nakatry din yung pamalo mo. Paano magsasalita ngayon yan? Okay? Let it be a neutral, a safe place for communication. Pag-usapan nyo, pakinggan. Okay? And one way na ipapakita mo na nakikinig ka is, yun nga, eye to eye. At yung pag-respond mo na maayos. Okay? Yeah, yun. Yes? Yan. May gusto kong sabihin, sabihin mo na. No worries. Okay. Sige. Hirap pala. Nahihirapan ako. Hindi, lalong lalakas loob niya kasi alam niya, okay, ganyan pala dapat ngayon. Ngayon, gusto ni Brother Ray i-apply pag nagkaroon na siya ng sarili niya anak. Sino ba yan? Okay. Ganyan pala yan. Okay. Which is a blessing sa mga single ha. At least yung mga mistakes na nagawa na ng iba at ng mga parents dito na itatama, hindi nyo na kailangan pagdaanan. Diba? Ako feeling ko blessing din sa kanila kasi mas maintain ko na may bad relationship kayo with your parents. Itong si... Maintindihan, yung mga singles na kung mas maintindihan niya, kaya pala ganito si parent ko kasi sana pala ganito yung ginawa niya. Nakakaano. Nagkakaroon ng healing din sa inyo. Oo. Na parang yung mga sugat nyo na mga natamo nyo nung medyo humihilom na din pala. Lalo kung meron lang mga nagsasalita sa kanila nun, diba? Alam din nila. Kaya pag na-realize mo yung ganito, mas magiging in a way, medyo mas magiging forgiving ka din. Parang matututo ka din magpatawad sa mga magulang. Habang may time noon, Oo. habang may time yung mga single, yung mga bata, Right. it's time for them to look at their mother eye or their father. Kasi usually pag ganun mga bata, they don't look at their parents' eyes. Lalo kung may medyo may gap. And also, sa mga anak din na nakakaunawa na, alam niyo yung mga magulang, walang magulang na magsasabi na ready ako maging magulang. O na-figure out ko na yung pagiging magulang. We are also on a need-to-know basis. Every day, we discover, ganito pala. Every day, we also learn from our mistakes. Sometimes from our neighbors' mistakes. Okay? Kaya dapat talaga merong pag-ibig sa tahanan. At merong pagpapatawad sa tahanan. Yun. Pag yan umiral sa tahanan talaga, lalong magiging blessing yung pagpapamilya. Magiging blessing yung family sa community. Ito, ang prayer ko lang sa mga single natin. I really hope na makakatagpo kayo ng taong may pag-ibig sa Diyos. Yun talaga, number one. Okay? Ngayon, makatagpo kayong may taong may pag-ibig sa Diyos, tapos maganda pa. Bonus yun. O pogi, bonus talaga yun. Pero ang unang number one sa listahan nyo is yung may takot sa Diyos, may pag-ibig sa Diyos. Kasi kahit masama ugali nyo, iibigin pa rin kayo niyan. Totoo lang. Okay?
Papatawad pa rin. Wala sila muna, mauna. Hindi, sama ko na yung mga lalaki. Kami yung mga lalaki dito. Anyway, next na yung counseling natin sa mga bata. Muna tayo. Sige. And any more questions? Sister Grace, may question na? Wala naman. Okay, sige. Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa kagalakan dala ng inyong salita. Salamat, Panginoon, dahil kami po ay sama-sama ninyong tinuturuan at sama-sama, Panginoon, na lumalago sa aming pananampalataya. Panalangin namin, Panginoon, na sa aming pong pagtaguyod, sa aming mga pamilya, sa paggabay sa aming mga anak, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng karunungan galing sa inyo. May pag-ibig, may pagpapatawad, may pasensya, Panginoon, at may pagtigil. Pagpalagi po ito, Panginoon, at ang Bible study mamaya ng mga senior sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, thank you po. May the Lord bless you. Magdagdagan na ang pasensya. Kung anak, pwede rin. Okay, thank you. Dagdagan ng anak.